padating na gabing ito. Kay palad nga po natin sapagkat sa umagang ito ay ganap na inakay tayo ng Panginoon na kung saan ang kanyang mga banal na aral ay tuwira natin mapapakinggan o maririnig sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Kaya ang bawat titindig o bawat magpapahayag dito sa lugar na ito ay matama natin pakinggan ang kanilang mga ibinabahagi sapagkat anuman ang kanilang mga naging karanasan ay tuwiran na magiging inspirasyon natin. Ang una pong magbabahagi sa gabing ito ay tinatawag ko po si kapatid na Yamyam. Isang mapagpalang gabi po sa umagang ito sa inyong lahat. Magandang umaga po sa gabing ito. Magandang umaga po sa inyong lahat ulit. Pinahintulutan po siguro ng Panginoon na humarap ako sa inyong harapan sa mga oras na ito upang ipahayag ang kanyang kadakilaan na ibinahagi niya sa akin. Ang may-share ko lang po, noon una po, huli ko pong tungtong dito na kung natatandaan ko po, yung huling share ko po is nung kaarawan ko, May 7 po yun. Yun po yung ibinahagi ko po yung kadakilaan ng Panginoon dahil alam ko po na noong mga panahon na yon, tumayo po ako sa harapan nyo na walang trabaho. Naghahanap po ako kasalukuyan ng trabaho. Pero purihin at dakilayan ng Panginoon dahil pinagkaloob nyo na po ito sa akin. Tunay pong napakadakila. Pag tinuran po, wala po talagang pagkabulap. Basta mananalig at magtitiwala tayong ganap sa Kanya. Natatandaan ko po yun nung umattend po ako ng Saturday yon, nung pong nakaupo po ako sa gilid. Tinuran po sa akin ng kapatid na Berhel na angkinin mo, magkakatrabaho ka na. Galak po yung puso ko dahil inaangkin ko po sa mga oras na yon. Naniniwala po ako na ipagkakalob po sa akin yun ng Panginoon. At yun po yung ginawa ko, nanalig, nagtiwala po ako sa Kanya, patuloy po ako nagdasal. Hindi ko po yun hinanap. Sabi nga po sa akin ng Banal na Espiritu, may sorpresa siyang ipagkakaloob sa akin. Pero pagamat sa tuwing hinahanap mo yung sorpresa na ipagkakaloob sa'yo, hindi niya ito ibibigay. Kasi nga, sabi nga, si Lord masorpresa. Pag hinanap mo, hindi ka masusurprise. Kaya natutuwa po talaga ako, galak na galak yung puso ko dahil sa pangyayari na hindi ko po inaasahan yung trabaho na ipagkakaloob niya po sa akin. Kasi po, apply lang po ako ng apply, send lang po ng resume through internet. Hindi ko po talaga alam. Minsan, dumadating yung pagkakataon na nandun yung lumbay kasi hindi ko pa rin makita. Bakit wala pa? Ang tagal. Parang gano'n, naiinip po bilang pagkatao. Pero po, lumaon po. Pag po hindi mo po inisip, hindi po natin ilalintana. Sabi nga po, pag hindi mo hinanap, darating. Yun po yung pagkakataon na isang araw. Gabi na po yun. Nanonood po ako ng TV. Wala po sa isip ko yun. Wala po sa isip ko. Bigla pong may nag-text sa akin. Pagkabasa ko po ng text, yun nga po, i-interview daw po ako bukas. Pwede daw po ba ako? Kagad po akong pumikit, nagpasalamat na nagpuri sa Panginoon dahil hindi ko po talaga inaasahan yung mga pagkakataon na yon. Lubos po talaga akong nagagalak. Sabi nga po nila, magbata, magtiis lang, maghintay, pagkakaloob niya ito sa tamang oras, sa kanyang oras, sa kanyang kagustuhan, at sa kanyang ayon. Tunay pong napakabuti ng Panginoon. Wala po akong ibang masabi, kundi tuloy po talagang napakabait niya. Basta kung marunong lang po tayong magtiwala, marunong po tayong manalig, at marunong po tayong magpakatotoo sa Kanya. Sabi nga po nila, pag nagpapakatotoo ka talaga sa Panginoon, kung ano yung nais mo, batid niya. Kahit hindi mo sabihin, kahit hindi mo hilingin, basta kung ano yung nais mo, batid niya. At kung minsan, kung ano po yung gusto natin, kung ano po yung nais natin, ibinibigay po niya ito ng higit pa. Tunay po ba yun? Amen po ba doon?
Tunay po talagang napakadakila at bait po talaga ng Panginoon. Wala po hanggang pagpupurit pa sa salamat po talaga ang pinagkakalob, binibigay ko sa Kanya. Bagamat maraming pagsubok, kailangan pagtibayan, kahit kailangan paglampasan ng ayon sa Kanya. Kailangan hindi tayo magpatalo, kailangan lumaban tayo kahit gano'n man to kaliit, gano'n man to kalaki. Basta ang alam ko po, simula po na natungtong ako dito, ang alam ko po, ang nangyayari sa buhay ko ay kagustuhan ng Panginoon at ayon sa Kanya. Sa tuwing may mga pagsubok, dudulog, pipikit, magdadasal, kasi alam ko po na ito'y mula sa Kanya, at ito'y mula sa Kanya na ipinagkakalob sa akin na sa magandang paraan. Lahat po nagkakaroon ng dahilan, ultimo sa maliit na bagay. Alam ko po na Panginoon ang naghahain nito para sa akin. Yun lamang po at magandang umaga po ulit sa gabing ito. Maraming salamat, kapatid. Ang Ama ay tunay na masupresa kapag sa mga anak niyang tapat at totoo. Ano nga ba ang hindi batid ng ating Panginoon kung marapat ipagkaloob? Ang ikalawang magbabahagi po ay mula sa Baliwag. Tinatawagan ko po si kapatid na Alma Miranda. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Galak ang puso ko na muli ako'y naayayahan ng Ama na sa inyo'y magpatotoo, magsiwalat ng kanyang na siya'y tunay na dakila at buhay. Na ang salita ng Ama sadyang walang pagkabula. Sa kagalingan, tunay ngang pinakita niya na kung gaano niya kamahal ang isang anak niya na sa tuwin ay nangangailangan ng kanyang kalinga. Sa Ama po, tayo'y patuloy na tumawag. Sa Kanya, patuloy tayong manalig, magbata. Sa bawat pasyente, ipagkakaloob po niya ang kagalingan. Mithiin muna po natin ang kagalingan ng ating kaluluwa. At ipagkakaloob din po niya ang kagalingan ng ating katawan. Sa buhay po namin, mula nung po kami ay nadako dito sa banal na dambanang ito, marami pong nabago. Marami pong ibinago ang Panginoon sa amin. Kaya, ngayon, sa aming pang-araw-araw na buhay, hindi na po namin inaasam na kami po ay higit na yung sinasabi nga po na puro pera ang hanapin sa araw-araw. Bagkus sa buhay namin pamilya, sa araw-araw hinahanap po namin ang banal na salita ng Ama. Alam naman po namin na siya ang magbibigay ng gabay sa amin. Siya ang sa tuwin ay papatnubay po sa amin na kahit ano po ang dalangin mo sa Kanya na may taimtim na panalangin mo sa Kanya, Kanyang ipagkakaloob. Yun lang po at maraming salamat. Maraming salamat, kapatid. Anumang tumubo sa ating katawan ng karamdaman ay may nais patunayan ng Panginoon, sapagkat kung wala tayong mararamdaman, sino nga bang ating magpapagaling sa ating mga natamong karamdaman? Kaya hinihintay lamang tayo ng Panginoon kung siya nga ba ang ating doktora o doktor ng buhay natin. Ang ikatlong magbabahagi po sa gabing ito ay tinatawagan ko po ang aming Mother of the House. Papuri sa iyo, Ama, ay walang katapusan. Sa bawat oras, sa bawat araw, kailanman ay di ka nawawalay. Bagkos patuloy namin nararamdaman ang iyong pagmamahal. Nasa dako mong banal ay patuloy ang iyong pagkikipagtipan. Sa pamamagitan ng inyong kinalugdan, aming mahal na Apo na sa amin ay nag-akay upang sumasumpungan ang iyong kabanalan.
at matutunan ang iyong kalooban. Makatupad ng buong katapatan sa bawat atas na iyong ibinigay. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Masaya po ba kayo? Amen. Masaya-masaya po tayong lahat. Ano po? Alam nyo po, napakaganda po nung mapapalad po yung nag-attend ng unang misa ng ating bagong pari sa dakong ito. Sa bawat araw, talaga pong hindi natin kayang sukatin ang kayang gawin ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba yun? Haba pong naghuhumili po kanina, talaga pong napakadakila ng ating Panginoon sapagkat sa pamamagitan po ng ating mahal na Apo Kunching, na tuwirang sa bawat araw ay nagbibigay ng kapahayagan mula sa ating Ama, natututunan po nating labis-labis ang kalooban ng ating Panginoon. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kanina po, habang itinataas po yung ostya, hindi ko po mapigilan na hindi lumuha. Luha ng galak. Luha ng galak na sa loob ng 7 taon na pag-akay ng ating Panginoon sa dakong ito, sadyang patuloy niyang pinasisilay na sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, sa bawat aral, sa bawat araw na pangaral, katotohanan ang tinatahak natin ay landas na matuwid. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At kung paano pong nagpapahayag ang bawat nagpapatotoo sa gitnang ito, tama po. Sabi nga ni Father na sinasambit din po ng Banal na Espiritu sa tuwina na yung paglilingkod sa ating Panginoon ay kaparaanan ng pagbabalik natin ng papurit pasasalamat. Amen po ba yun? Kaya hindi po nakapagtataka kung ang mga lingkod ng Diyos sa kabila ng tinatahak na pagdurusa, problema, nakangiti pa rin ang labi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ito lang po ang masasambit ko po sa inyo na sabi ko nga po sa bawat pagbabahagi, ang panawagan ng ating Panginoon ay pasidhi ng pasidhi. Amen po ba yun? Na sa iba't ibang kaparaanan ay maaari nating maramdaman na tayo mga tao ay hindi marapat tumanggi sa Kanya. Sapagkat sa loob po ng 7 taon bilang isang alagad, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, na sa aking pagninilay sa bawat araw, ng pakikipagniig po sa Kanyang Espiritu, nararamdaman ko po ng tuwiran ang Kanyang pag-ibig. Na sa iba't ibang kaparaanan, hindi ko man mahawakang material, subalit ang kabusugan ng pag-ibig ng Diyos sa aking puso ay nag-uumapaw. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat sa mga liliit na bagay na nagaganap sa aking buhay, doon ko po nakikita lagi ang Diyos. Na sa paningin ng tao ay walang kwenta. Sapagkat minsan po, ang pinaniniwalaan ng tao, kapag isinisiwalat yung yaman niya, akala pinagpala na siya ng Diyos. Hindi po pala yun ang katotohanan. Buhay po ba ang Diyos? Kundi ang kaukulan na sa karampot mong kaalaman bilang ordinaryong tao na sa aking buhay, sabi ko nga po sa inyo, walang nalilingid sa puso ko kung paano akong ginagabayan ng Diyos. Kagabi lang po, sabi ko nga po, anuman kabisi ng aking katauhan bilang pagkatao, subalit lahat po na aking ginagampanan sa aming tahanan, hinihingi ko po yung lakas at paggabay ng ating Panginoon. Na sabi ko nga po, yung alaga ko pong bata, malingat lang po yun, sigurado hindi na ako makakaalis sa tabi. Subalit purihin ng ating Panginoon, sabi ko po, simula po nung ako'y nagkasakit, hindi na po ako nakapaglaba. Kapag pinagmamasdan ko po yung aking labahin, nakita ko po yung andun yung bilang pagkatao na kailangan ko nang gawin. Subalit naroon po yung hadlang na kapag gumawa ako, sigurado putol-putol dahil yung batay makulit. Amen po ba yun? Subalit purihin ng ating Panginoon. Alam niyo po, pagdulog lang po, tinuran po ng bata, sige mami, maglaba ka na, manunod akong TV, habang si Daddy Ipong nanonood ng itlog. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya yung pagluwal ni kapatid na Pearl na yun ng 2 oras, pagbalik po niya ng bahay, tapos na rin ako maglaba. Amen po ba yun? At hindi niyo po ba alam, pati ang washing machine pinasasalamatan ko sa kapangyarihan ng Diyos. Bakit po? Sapagkat kung sa oras na yon, pinahintulutan ng Diyos na mag-brown out at masira yung washing machine, mahihirapan ako bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Kaya wala po itong halong pagpapaimbabaw na sabi ko nga po, ito po ay ngayon ko lang pong ihahayag na matatawa po ang mahal na Apo.
alam na rin po ni kapatid na Pearl, kapatid na Myrna, yung kasalanan ko sa kanya. Sa aking paglalaba, sa pagmimithi ko po na mapaputi ang mga damit, ito po ay isang simpleng kapahayagan, subalit pinakita po sa akin ng amang katotohanan. Na yung damit po na yon ay class A lang naman po yun, na hindi naman talaga totoong original. Class A lang po siya. Sa kaparaanan po ng ating Panginoon, sabi ko po, lalabhan ko ito, gusto ko siyang mapaputi. Doon sa pagpapaputi po na yon, nakita ko po pumuti. Nag-isip po ako bilang tao na madaling araw ko siyang babanlawan dahil maputi naman siya. Alam niyo po ang hindi pinasilay sa akin ng Ama, yung paligid po pala ng kwelyo niya may kulay blue. Kaya yung pagkababad po na yon, nagkaroon po siya ng mancha. At pagdaka po, nung ibinilad ko naman po siya sa araw, hindi ko na silay yung mancha na yon. Nang paplantsahin ko na po siya, doon ko po nakita yung mancha. Natakot po ako, hindi po ako nagsambit sa may-ari ng damit. Dahil paborito po niya yon. Ang ginawa ko po, tinago ko po. At pinaisip po sa akin si kapatid na Myrna, na dalhin ko kay kapatid na Myrna, at siya po yung gagawa ng paraan para matanggal po yun. Eto na po. Nung nakita po ng mahal na apo yon, sabi daw po ng mahal na apo, ang puti naman ng t-shirt na yan. Ayaw pong ganon. Tapos sinabi daw po ni kapatid na Myrna, naku po mahal na apo, si mami po ang naglaba. Subalit hindi alam ni kapatid na Pearl, may mancha. Boy po ba, Diyos? Eto na po, sa katago-tago po, ito po may aral po ito, sa katago-tago po ng ilang linggo, halos isang buwan, hinahanap po niya yung t-shirt na yon. Ang sabi ko po, ay, wag na lang yun, di ba, payat ka naman ngayon eh, pangit nun, dahil na yun sa'yo. Boy po ba, Diyos? Eto na po, alam niyo po, dahil alam ng Diyos na nagsisinungaling ako, ibinuking po niya ako. Ginamit po niya si Chris na makatotohanan. Diyos ko, sabi ko po, sabi niya po kahapon, Tita Pearl, mayroon po kayong extra t-shirt dyan. Sabi niya yung polo sport. Sabi po niya, eto po oh. Naku, sabi ko, Diyos ko, Ama, sabi ko sana, nabulag na lang si kapatid na Pearl, hindi nakita yung mancha na yon. Dahil siyempre po, tinatansya ko po sa puso ko kung paano po niyang tatanggapin. Ay, ngayon ko palang sinabi kay kapatid na Myrna, eto na, sabi ko, Chris, bakit mo naman pinakita kay kapatid na Pearl? Eh, may mancha yun. Ang tagal na niyang hinahanap yun, hindi ko sinasabi. Sabi ko ganon. Alam niyo po, pagkatapos po nun, hindi wala pala nakita si kapatid na Pearl na may mancha. Eto na po, pagkabukas po, kanina po, hindi ko na po kayang itago. Boy, babang Diyos! Sabi ko po, laban na mamalansya po ako ng damit niya. Ama, napakalaki ng kasalanan ko sa kapatid ko. Dahil po sa pagtatagong ito, ibinuking mo ako. Alam niyo po kung anong mensahe sa akin ng Diyos? Yan ang katotohanan, anak. Sapagkat kung ikaw, tao, ay gagawa ng kasalanan at walang nakakita sa'yo, buhay akong nakasisilay na totoo. Buhay mo ba, Diyos? Kaya, ano po ang mensahe po doon, mga kapatid? Kahit saan dako ka man magtago, kahit saan dako ka man sumuong, makikita ka pa rin ng Diyos kapag hindi ka totohanan ng ginagawa mo. Buhay mo ba, Diyos? Kaya, yan lang po iwanan ko po sa inyo. Nasabi ko nga, patawarin mo ako, Ama, sadyang pinahintulot daw po niya na maganap po yun, na itago ko sa aking kapatid para patutuhanan sa akin ng Ama na ang huwad, yung isang kaukulan na nagtatago, sabi nga ni Father, yung pabalat, siguradong mabubuking ka pa rin. Amen po ba yun? Subalit ang katotohanan, kapag sinambit mo, magalit man sa'yo, sigurado magagalak ang puso mo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, kapatid. Sabi ng Ama, anong lihim na hindi mabubunyag kapag ako ang nakakita? Subalit, may mga pagkakataon na mayroon tayong tinatago. Subalit may takdang panahon, may aral para sa ating ito. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, mga kapatid, ganap nating ihanda ang ating mga sarili upang maramdaman natin ang presensya ng Panginoon sa kanyang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Conching, upang sa kanyang mga iniluluwal na aral ay ganap tumimo sa ating mga kalooban. Kaya sa gabing ito, magsitayo po tayong lahat, awitin natin ang panalangin itinuro sa atin ng Panginoon.